makidlat. Kung ayaw magutulungan dapat, kanina hindi ba't ako? Sana nga! Masama mo, Kuya Tugtog. Galit ako sa'yo, ayoko na sa'yo. Kung papakawalan mo ako, isipin mo na lang kung gaano karaming mamimenos nyo sa pagkain. Wala akong papakawalan sa inyong dalawa. Malinaw? Kaya kung pwede, manahimik na kayo. Ang ingin nyo pareho eh. Napag-isipan mo na ba ang next move mo? I just really don't want to see her. She's such an eyesore. Kanino pa ba naman magmamana yon? Eh di kay Dolores. What if pagsamahin ko kaya sila? What's your next plan? For sure, I'm gonna have to dispatch her soon. I have to make sure na wala akong kaagaw kay Victor. Kuya Tugtog! Kuya Tugtog! Kuya Tugtog! Galit na galit ako dahil pinabayaan mo si Elisa. Galit na galit ako dahil inuwi ko pa sa sayo dahil wala kang kwentang ina. Wala kang kwentang ina? Ako lang naman nagpalaki sa anak mo ng 7 taon! Ano pagyayabang mo, ha? Nailagaan mo si Elisa? Nasaan? Simpleng pagbabantay hindi mo magawa? Hindi mo pinatunayan sa akin na hindi ka karapat-dapat kay Elisa dahil wala kang kwentang ina. Dok, kumusta na po yung bata? Nagkaroon ng mild trauma ang kanyang utak. Pero ayon sa CT scan, normal naman ang kanyang brain activity, kaya wala naman tayong dapat alalahanin dito. Elisa? Elisa? Iho, okay lang ba pakiramdam mo? Nasaan po ako? Nasa hospital ka, Iho. Nabago kong ulo mo kahapon kaya nahihilo ka pa. Kailangan ko pong umuwi. Para malaman na si Dolores kung nangyari sa amin ng pinsan ko. Iho, pero kailangan mo pang magpahinga. Kailangan ko na pong umuwi. Pero Iho, kailangan mo pang magpahinga. Mahina ka pa. Kailangan ko na pong umuwi. Ayan eh, sabi ko sa'yo, di ba? Ano, nahihilo ka? Okay, sige. Pahinga mo muna yan, okay? Sige. Dito ka na muna, ah. Kami nang bahalang kumontak sa pamilya mo, ha? Dolores, tama na yan. Ang kapal ng mukha mo? Sabihan akong walang kwentang ina? Sino ba nag-abandona sa kanya na sa chat ko pa lang siya? Ikaw, naging magulang ka lang ngayon lang. Ako 7 taon na. Kaya huwag mong mamalitin ang pagiging ina ko kay Elisa. Awat na yan, awat na. Awat na, Dolores. Chang! Chang, si Aling Maria po pumunta sa bahay. Tumawag daw po sa kanya si Tomtom, nasa ospital daw po siya. Ha? Ay, naku. Hindi na talaga tinangkala ng problema yung pamilya ni Dolores. Si Dolores, walang trabaho. Si Cardo, nakakulong. Eh, buti na lang kako. Nakita na nila si Tomtom. Si Elisa na lang ang nawawala. Talaga? Nawawala si Elisa? Oo, hindi mo ba alam? Ay, naku, paano ba lang niya malalaman? Eh, talo pa ang buwan sa paglubog at paglitaw niyan. Eh, ngayon pala nga ulit nakita yan dito eh. Marami lang akong ginagawa, Aling Maria. Alam mo na, Pasko. Kaya busy ang lahat. Eh, teka, ano nga palang balita kay Dolores? Ayun, yung talilong, naloloka na sa kahanap sa anak. Kawawa naman si Dolores. Sa Pasko, naman ka na. Sinabi mo pa. Sige. Sige. Tomtom? Ang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nasaan ang pinsan mo? Kasama ba si Elisa? Magkasama ka kahapon, di ba? Ano nangyari sa inyo? Nakidnap po kami. Hindi ko po natandaan yung mga mukha ng kidnapper ni Elise. Ang bilis po kasi ng pangyayari. Diyos ko. Diyos ko, ang anak ko na-kidnap. Bakit pa siya? Taman, ano na gagawin natin ngayon? Antayin natin. Tatawag na mga kidnapper ni Elisa. Ipapatrack natin ang location nila. Pero walang kasiguruduhan yun na matitrace natin sila. Iba na kasi mga kriminal ngayon. Palipat-lipat na ng lugar. Palit-palit na ng numero para hindi sila mahuli. Tama, sir, ma'am. Isusurveillance tayo nila.
yung mga kidnappers ng mga bata. Lahat gagawin nila. Mamanmanan tayo. Kaya, we suggest, Sir, lumipat tayo ng ibang lugar habang nagmi-meeting. Naku, gawin niyo po ang lahat para magbalik po yung anak ko. Roman, gawin niyo ang lahat. Kahit maubos ang pera ko, bawi lang anak ko. Hindi kami titigil hanggang mahanap namin si Lisa. Pangako yan. Dolores, Victor. May kagalit po ba ang pamilya niyo na pwedeng gumawa sa apo ninyo? Wala. Tahimik ang pamilya namin. Ewan ko lang dyan sa babaeng yan. Wala naman kaming kaaway. Kayo lang naman yung galit na galit sa akin. Are you implying na ako may kagagawan sa pagkakakidnap sa apo ko? Malay ko ba kung ikaw may pakana ng lahat dahil desperada kang makuha yung custody ng anak mo? Pwede bang huwag niyo akong itulad sa inyo? Kung kaya niyo gumawa ng kalokohan sa anak niyo, ibahin niyo ko. Hindi ko sasangkalan yung kapakanan ng anak ko para lang makuha yung gusto ko dahil hindi ako desperada katulad niyo. Bastos ka! Ano, tinamaan kayo, no? Sa susunod kasi, nabatuhin niyo ako ng paratang, siguraduhin niyo walang babalik sa inyo. Mal-edukadang babaeng yan! Victoria, pagtanggol mo ako! Mama, tama na! Ano ba? Kayo una ng bastos sa kanya, kayo binabalik lang sa inyo. Nakakasawa na kayo, hindi na kayo nakakatulong. Hindi na, Flora. Hindi, salamat na lang. Kaya ko na to. Mas kailangan ko ng mga bata dyan. Sige. Dolores, pasensya ka na nga pala kay Mama. Minsan kasi hindi niya naiisip yung mga sinasabi niya. Victor, sana naman hindi ka maniwala sa nanay mo. Hindi ko naman magagawa yun kay Elisa. Mahal na mahal ko yung anak ko. Alam mo naman yun. Alam ko naman yun eh. Pasensya ka na rin sa akin kung mga nasabi ko naman nakaraan. Hindi ko na kasi talaga alam kung ano yung mga nararamdaman ko eh. Yung mga pumapasok sa utak ko. Victor, sana pagpasensyahan mo na rin ako. Kasi pareho lang naman tayo na nadala rin ako sa emosyon ko. Kaya pasensya ka na talaga. Naintindihan ko. Sana hindi na tayo mag-away. Sana magkasundo na tayo. Para kay Elisa. Para kay Elisa. Para sa anak natin. Kumain ka na. Sige na. Kahapon ka pa hindi kumakain eh. Mapapagalitan ako kapag inaya kitang magutom. Kuya Roddy, bakit mo po ba nagawa to? Bakit po ako kinidnap? Matindi lang yung pangangailangan ko sa pera. Kami po, kahit wala rin po kami pera, hindi po namin naisip na mag-kidnap. Habang bata pa po kami, nagtatrabaho na po kami. May trabaho din naman ako noon. Kaya lang, hindi kaya ng sweldo ko yung gastusin ng kapatid ko. Bakit po? Ano po nangyari sa kapatid niyo? Nasa ospital. May sakit po siya? Oo. Kaya kumain ka na para hindi ka rin magkakaroon ng sakit tulad niya.
He's really not answering my calls, ha? Kanina pa yan. Eh baka naman busy lang si Sir Victor. Of course he's busy. He's always busy with Elisa. Hate that girl. Don't worry, nandyan lang yung kaibigan ko. Marami siyang naging kliyente. At lahat masaya sa ginawa niya. Ayos pakain mo yung bata. Konting bola lang. Alam naman yung mga bata eh. Siya nga pala. So, kailan ba balak ng boss mo ipatago si Elisa dito? Hindi ko rin alam eh. Niisip pa dyan kung anong gagawin mo sa bata. Bakit niya ba pinakuha yung bata? Wala lang. Gusto lang niyang guluhin yung buhay ni Elisa, pati nung magulang. Oh, pupunta raw si boss. Oh. All right, I'll be there in an hour. Thank you. So paano? Ready ka na ba makilala ang kaibigan ko? I think I'm ready. At handa na rin akong mawala si Elisa sa buhay ni Victor. Let's go. Basta kapag nakatanggap kayo ng tawag sa mga kidnapper, kumalma lang kayo. Dahil kapag pinakita niyong palabang kayo, mas papahirapan kayo ng mga yun. Sandali lang. Kailangan kausapin si Chief. Babalikan ko kayo. Hello? Chief? Sino kayang gagawa nito sa anak natin? Alam mo, Dolores, kanina ko pa iniisip yan eh. Kailan lang naman naging gisyon si Elisa? Kaunti lang nakakalam na sa estado niya sa buhay. Hindi kaya kakailalan natin nagpadukot kay Elisa? Kung ganon, sino? Naghihintay na siya doon ngayon. Boss, mahina ka pa namin hinihintay. Salamat. Si Rodney. Siya yung dumukot sa bata. O pala si Rodney. Magaling ka, pare. Okay na okay ka. Di ba tayo sasabit dun sa nakatakas na si Taba? Hindi naman. Hindi naman nakita mukha namin eh. Tsaka lumipat kami agad pagkatakas niya. Tsaka mabuti na rin yun. Lakas kumain nun eh. Triple nung kain mo isa. Gusto nga pala yung bata. Dinoble ko yung gapos para hindi makatakas. Tsaka tututukan ko yun para hindi makapuga. Pare, huwag niya pababayaan yun. Huwag niyong gugutumin. Yan ang ninang magpapayaman sa atin. Had I known that you have this man at arm's length, edi sana mas maaga kong natulungan si Dolores sa custody ni Elisa. Edi sana hindi sila magkasama ngayon ni Victor. Don't worry. I don't think Miss Makabuhay's case is complicated para mabinbin ang kaso at magtagal sa korte. Her daughter is 7 years old. At ayon sa batas, mapupunta sa kanyang custody ng bata. Do you think that's enough para matalo mo ang lawyers ni Victor? Pwede rin nating gamitin against Mr. Guison ang ginawa niyang pag-aabandona kay Miss Makabuhay. And we can give her a good and decent job to prove to the court
na kaya niyang buhay mag-isa ang kanyang anak. Then, that's all that she needs. And of course, a good lawyer. Katulad mo. Kung hindi mo na itatanong, wala pang napapatalong kaso si Attorney Gomez. Okay. So, attorney, are you ready to win another case? Well, if the price is right, why not? Well, that will not be a problem. And I'm telling you, attorney, pwede ka nang mag-retire pag napanalo mo ang kaso mo. O, Tom, kumain ka na. May inumin ka pang gamot para lumakas ka. Okay, Tom. Di ba paborito mo tong monay? Okay, Tom. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Oh, bakit ka umiiyak? Isip ko nun si Elise. Kasalanan ko kung bakit naiwan ko siya doon. Dapat binalikan ko siya ron eh. Di na dapat ako humingi ng saklolo. Tom, wala kang kasalanan. Ginawa mo naman lahat para matulungan mo si Elise. Oo nga. 2 beses mo pa nga siya sinave, di ba? Pero pumalpak yung pangalawa. Ngayon nalaman na nila na nakatakas ako. Sigurado pinaparusahan na nila si Elisa. Ang late-late pa naman nun. Walang kalaban-laban. Tom, mahal ng Diyos si Elisa dahil mabait siyang bata. Wala yung kaaway at saka lagi niya sinusunod yung mga magulang niya. Hindi niya pababayaan si Elisa sa mga kamay ng kidnappers na yun. Sana nga, ate. Sana nga. O sige, basta siguraduhin mo yan, kuya. O kayo, bilisan niyo dyan. Maya-maya, darating na yung papakiw sa atin. Tonyo! Alam mo ba kung nasan si Chito? Hindi. Di ba doon ka nakatira sa apartment niya, hindi mo alam kung nasan siya? Eh, bakit ikaw? Eh, di ba doon ka rin nakatira? Eh, ba't di mo alam kung nasan siya? Kung sa naman ito, pangalandakan pa naman. Diyan ka na nga, mamaya, ano pa masabi mo? Hello? Sa wakas naman, nagparamdam ka rin, ano? Kala ko, inisahan mo na ako. Saan ka ba nagpupunta? Ano ka ba? Parang kang asawang nagbubunga nga. Nag-iikot ako, naghahanap ako ng mga baril para sa tao ko. Ano balita? Alam na nila na nakidnap si Elisa dahil nakabalik si Tom-Tom. Nakikipag-usap na sila Dolores sa pulis. Nahanting na kayo. Kung mahahunting nila kami. Nasaan ba kayo? Sikretong malupit. Mas mabuting hindi mo na malaman. Taklesa ka pa naman. Baka mamaya madulas ka pa. Uy mo naman. Gusto ko lang makita yung lugar. Damot. Hindi na. Kung gusto kong gawin mo, mag-espiya ka kay Dolores. Alamin mo kung anong bawat kilos nila. Ay, naku, espiya na naman ang bagsak ko. May extra charge na to, ha? O, sige na. Hayaan mo. Uuwi na rin ako. Basta magpagaling ka dyan. Kung ano sabihin ng doktor, sumunod ka. Gusto ko sa Pasko, uuwi ka na. Okay? Sige, mahal kita, Ruel. Sino po si Ruel? Hoy, hindi ka ba tinuruan ng mga gulang mo na huwag sumabat sa usapan na may usapan? Pagkakarinig ko po kasi mahal na mahal niyo po yung kausap niyo. Gaano niyo po siya? Kapatid ko si Ruel. Bakit po siya nasa ospital? Ano po nangyayari sa kanya? Basta. Kung naman po ang sakit niya, pagdadasal ko po yun kay Lord. Kasi po mahirap po magkasakit. Salamat. Ang daming bata. Labas mo siya. Saan niyo po ako dadalhin? Kung mag-alala, mag-e-enjoy ka sa paggagawa namin sa'yo. Sige na.
Kuya Rodney, saan niyo ako dadalhin? Bahala dito ako. I'm sorry to hear that, Victor. Sige, hayaan mo. Tutulungan ako sa paghahanap kay Elisa. Tama ba yung narinig ko? Na nawawala si Elisa? Yeah. Hindi mo na pala kailangan si Atty. Gomez eh. Ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magkahiwalay sila Victor at Elisa. Alam ko, pero alalang-alala si Victor. I can hear it in his voice. He's very devastated. Hindi naman ako iba para isikreto mo sa akin kung nasaan ka. Flora, hindi kasi pwede. Bilin kasi sa amin ni Roman na huwag pagsabi kung nasaan kami ngayon. Protection rin kasi namin yun. Ay nako, sige, kung ayaw mo ng tulong, bahala ka. Flora, ayos lang naman ako dito. Kaya ko to. Saka, mas kailangan ka ng mga bata dyan. Wala silang kasama sa bahay. Lalo na si Tom-Tom, alagain yan. Diba? Sige, bye-bye. Bakit ba nagpupumilit ang isang yan na pumunta dito? May maitutulong ba siya? Ma, pamangkin niya si Elisa. Nag-aalala rin yun sa bata. Ang sabihin mo, gusto lang niya magpalamig dahil naka-aircon tayo. Ma, please, pwede ba? Tama na. Unregistered number. Baka yun ay mga kidnapper. Sige, speakerphone mo. Hello? Victor Guison? Ito nga. Sino to? Gusto ko lang malaman mo na hawak ko anak mo. Kausap mo sa amin si Elisa! Nasaan si anak ko? Elisa? Nasaan si Elisa? Bakit? Miss na miss mo na ba ako ni Kaiha mo? Elisa, anak! Elisa! Elisa, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Anak! Sige, pagbibigyan kita. Pero 10 seconds lang, ha? Tay? Elisa! Elisa, nanay mo to! Paano kung magsama ng pulis sa bagsakan? Simple lang naman ang gagawin ko kapag di sila tumupad sa usapan. Mas masahol pa sa lahat ang yan magiging itsura ni Elisa. Kaboy po apelido ko tulad ni Inay. Anong pangalan na rin? Dolores po. Kilala niyo po ba si Inay? Well, let's just say na pagdating ko pa lang dito, I got face-to-face with a kidnapper. Kahit walang ransom, bibigay ko siya ng buo-buo. Saksak mo pa siya sa bagang. Hello, Flora. Ano balita? Eh si Victor, hindi lang sa pulis humingi ng tulong. Kumontak pa ng Gerald para hanapin kayo. Hindi ka tumupad sa usapan. Nakikipagtulungan ka sa mga pulis. Baka nagkakamali ka. Tay, tulungan niyo ako! Elisa, no? Elisa! Narinig mo anak mo? Kailangan ng tulong, di ba? Elisa!